Pagkatapos nga ng isang linggo pagkakasakit ni Athena mga mamis, finally nga ay kahit papano magaling na siya. Meron na lang siyang konting ubo pero inaya ko na nga siya na lumabas para nga makapag-grocery na siya or makapag-shopping na siya gamit yung perang ibinigay sa kanya ng isa sa matagal na naming follower. Kung napanood nyo nga yung upload ko na to 3 days ago, sa kanya galing yung mga pan ko na yun at sa kanya din galing itong magagastos namin sa pag-grocery ni Athena ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa vlog ko na yun na maagang pamasko niya kay Athena na nagkaroon si Athena ng panibagong online ninang. Hindi pala namin kasama si Daddy kasi maaga siyang umalis tong araw na to dahil meron silang event. Kaya naman dalawa lang kami ni Athenang lalabas. Inantay talaga na muna namin na tumila yung ulan kasi nga umuulan talaga bago kami lumabas. Tingnan nyo naman medyo basa pa yung kalsada or yung kalye. Nung sinabi ko nga sa kanya na lalabas kami para mag-grocery, ang sabi niya kung pwede daw bang dumaan muna kami sa National Bookstore dahil meron daw siyang mga kailangang bilhin. Actually, hindi talaga siya nagsabi na daan kami. Unang-una talaga niyang sinabi kung okay lang daw ba kung dumaan muna kami sa National dahil kailangan daw niyang bumili ng notebook, ballpen, pati mga papel niya kasi naubos na nga. Ang sabi ko nga sa kanya ay okay lang naman kasi mga kailangan naman niya sa school yung bibilhin niya. Si Athena kasi mga mamis tumatak talaga sa utak niya yung palagi kong sinasabi na kapag meron siyang gustong bilhin, lalo na kung hindi naman importante, hindi siya pwedeng mag-asamin ng pera. So kailangan niya mag-ipon ng sarili niya para mabili niya yung gusto niya. Akala niya tuloy ngayon itong bibilhin niya ay gusto niya lang. Kaya naman nagtanong siya kung okay lang daw ba. At dahil sa kanya naman yung pera na yon binigay sa kanya, sabi ko nga ay bili niya na yung mga gusto niyang bilhin dito sa National Bookstore. Pero ang ending, nung nakita ko na mahal yung gusto niyang notebook, sabi ko wag na lang yon kasi kailangan namin maging practical. Lalo na nga next year, ilang buwan na lang, matatapos na ulit yung school year. Yung unang notebook kasi na pinuntahan niya, parang nasa 100 plus, pero maganda naman talaga. Pero sabi ko sa kanya, bilhin na lang muna niya yung pinakamura. Next year na lang siya bumili ng gusto niyang notebook. Kasi nga, malapit nang matapos yung school year. Sayang naman kung hindi niya rin magagamit lahat ng mga pages ng notebook. So, ang ending, nauwi siya sa tig 36 pesos na notebook. Pero okay lang mga mamis, kasi nga, para na rin hindi mas madaling maubos yung perang binigay sa kanya. Para alam niya kung paano budgetin. Tapos, bumili lang din siya ng 2 papel, tsaka isang 1/4. Kasi nga yung papel niya mabilis maubos dahil laging nangihingi yung mga classmates niya. Tapos bumili na din pala siya ng ballpen kasi nga ubos na yung ginagamit niyang ballpen. 2 ballpen niya yung binili niya para nga sigurado kapag naubos daw yung isa ay meron agad siyang pamalit. Pagkatapos namin dito sa National, dumiretso na kami dito sa Pure Gold dahil magkatabi lang naman yung National at Pure Gold. Pumasok na nga kami dito sa loob at pagpasok namin, kumuha lang ako ng maliit na basket. Pagkakuha nga namin ng basket ay agad naman kaming nag-ikot at pagkatapos unang-una nga namin kinuha ay yung gatas. Tapos pinakuha ko na din pala si Athena na 3 box ng pancake para nga meron ako naluluto sa kanya pang almusal or di naman kaya pang baon-baon sa school. Gusto rin daw niya ng cereal kaya pinakuha ko na siya. Total kanya namang pera yung pangbabayad namin dito. Tapos sinaya ko nga siya dito sa section na to kasi iniisip ko baka namimiss niya ng magpalaman kasi matagal din namin siyang hindi nabibilhan nito. Kinuha niya yung Goya kasi ito lang naman talaga yung lagi naming binibili sa kanya. Actually gusto niya ng Nutella kaya lang para sa akin kasi hindi practical, ang liit tapos ang mahal. Pero syempre iba naman talaga yung brand nun kumpara dito sa kinukuha naming brand. Goya talaga yung madalas naming bilhin kasi medyo mas malaki nga tapos madami pang laman. Pero sabi niya ito na lang daw crumpy kasi nakita niya parang bago daw. Pero nagbago na naman yung isip niya kasi habang iniikot niya yung mata niya, meron siya nakita dito na bagong palaman sa paningin niya. Meron siyang strawberry tas may chocolate kaya na lang yung kinuha niya. Actually parang bago lang din to sa paningin ko mga miss kasi dati naman hindi namin to nakikita dito pag kukuha kami ng palaman. And mas okay na rin to kinuha niya kasi 149 pesos lang kumpara dun sa Goya tsaka sa isang palaman na crumpy 200 plus. Alam niyo mga mamis ang nakakatuwa dito kay Athena, marunong na rin yan talaga siya tumingin ng presyo. Pag alam niya mga nasa 200 na, namamahalan na din yan siya. Pag alam niyang 100 plus lang, yun, natutuwa siya kasi para sa kanya medyo mura pa din yun. Pagtapos naman namin dun sa palaman, nag-ikot-ikot nga kami dito at pagkatapos sabi ni Athena, gusto daw niyang itry itong Oreo x Coca-Cola. Parang collaboration ng Oreo tsaka Coca-Cola. Pero ang problema, pagtingin namin dito ay wala na. Kaya naman dinaya ko siya dito sa kabilang aisle kasi inisip ko baka nandito yung hinahanap niya. And pagdating nga namin dito ay nandito nga, kaya naman tuwang-tuwa tong bata na to. Nung nakaraan, sinabi niya na sa amin to na nag-collab daw yung Oreo tsaka Coca-Cola. Sabi ko naman, baka wala dito sa Pilipinas kasi nga baka sa ibang bansa lang. Pero ang galing, pagdating nga namin dito sa Pure Gold ay meron din. Sobrang tuwa niya itong at nagpa-picture pa. Pagkatapos namin kumuha ng Oreo, nagpunta kami dito kasi may nakita siya. Gusto daw niyang itry bilhin to. Sa totoo lang mga mamis, matagal niya nang sinasabi sa amin to ng daddy niya pag nag-grocery kami pero ako talaga yung pipigil kasi nga feeling ko, hindi siya practical
practical kasi 100 plus tapos 6 pieces lang yung laman. Pero kasi Nutella naman talaga yung brand. Pero para matingman na nga lang din niya yung matagal niya nang gustong ipabili sa amin ng daddy niya, hinayaan ko na nga lang. Total naman ay sariling pera naman niya ipang babayad niya dito. Tapos kumuha na din pala siya ng isang surprise egg kasi paborito niya talaga yan. Since 3 years old siya at hanggang ngayon kahit malaki na siya, gustong gusto niya yan. Kumuha na din pala ako ng isang Hansel para nga sa gabi may nangangata siya. Tapos muti ka namin makalimutan yung tinapay niya. Dahil nga may palaman siya, dapat meron din siyang tinapay. Pagkatapos namin makuha yung mga gusto niya, ito nga't pumila na kami dito. Pinakuha ko sa kanya yung upuan para nga hindi ako mapagod kasi may mga nakapila pa or may mga nauna pa sa amin. Masaya nga ngayon to si Athena mga mamis kasi nabili niya yung mga hindi namin binibili na gusto niyang ipabili. Hindi naman dahil sa hindi namin kayang bilhin, pero mas inisip kasi namin maging practical siya. Hindi naman namin siya basta tinatanggihan mga mami. Sina-explain naman namin sa kanya yung dahilan kung bakit hindi muna namin yung bibilhin para sa kanya. And si Athena naman, hindi naman to mahirap kausap kasi maintindihing bata naman to. Sa totoo lang mga mami, itong si Athena naman ay hindi mahirap kausap. Actually, mas mahirap pa nga akong kausap kesa kay Athena. Mas sumasakit pa nga yung ulo ni daddy sa akin kesa kay Athena. Alam niyo mga mamis, minsan nga iniisip ko kung ako ba talaga ang nagpalaki dito kay Athena. Kasi grabe ang bait. Hindi naman ako mabait. Charot! Pero hindi naman na din talaga ako magtataka kung bakit ganito kabait tong bata na to. Kasi yung daddy niya ay sobrang bait din naman talaga. Ako lang naman talaga yung hindi mabait sa aming tatlo. Ito na nga mga mamis, pabalik ka tayo dito sa ginagawa ko bago nyo pa malaman yung mga tinatago kong kalokohan. Nakauwi na nga kami ni Athena and yung naging bill lang pala namin sa pag-grocery ay nasa 1,000 plus lang. So wala pa siya sa kalahati nung ibinigay kay Athena na pera. Bali yung natira sa ibinigay sa kanya, pinatabi ko na doon sa bag niya kung saan siya naglalagay ng ipon niya. Nag-iipon kasi ngayon si Athena mga mamis kasi meron siyang pinag-iipunan. Sa totoo lang mga mamis, ayaw pa talaga ni Athena mag-grocery nung nakita niya yung pera niya. Sabi niya pwede naman daw na next time or next year na lang siya mag-grocery kasi meron talaga siyang pinag-iipunan ngayong buwan. Pero sabi ko nga sa kanya, mag-grocery kami kahit konti kasi syempre nakahiya naman sa nagbigay sa kanya. At syempre gusto rin kasi nung nagbigay sa kanya na makita siyang masaya. Nung pag-uwi nga namin dito sa bahay, naayos ko na yung mga pinamili namin at pagkatapos si Athena ay nakapagpalit na agad. Kung napansin nyo, unang-una niya kinuha ay yung gustong-gusto niyang Oreo x Coca-Cola. At pagkatapos nga ito at magsisimula naman na ako magluto ng ulam namin. Bali itong lulutuin kong ulam namin hanggang kinabukasan na to. Kasi nagtanghalian na talaga kami, so itong lutuin ko ay panghapunan namin. Dahil medyo madami nga to, malamang talaga iaabutin to ng kinabukasan. Nagsalang na ako ng kawali at pagkatapos naglagay lang ako ng konting mantika. Nung uminit na yung mantika, nagisa na ako ng bawang at sibuyas, tapos sinunod ko na rin yung manok. Yung manok dapat talaga, ipiprito ko ng sarili yan para may partner nga tong gulay. Pero sabi ko, isasahog ko na nga lang dito para isahang luto na lang. Inilagay ko na din pala yung ampalaya, tapos naglagay na din pala ako ng malunggay kasi nga meron pa ako natirang malunggay sa ref. Pero hindi ko na nilagay lahat kasi yung iba medyo naninilaw na. Pinilian ko lang ng yung mga green-green pa. At pagkatapos naglagay na ako ng 4 na itlog. Meron pala ako nababasang mga comment tuwing magluluto ako ng ginisang ampalaya na wag nga daw ako halo ng halo kasi lalong papait itong niluluto kong ampalaya. Pero alam niyo mga mamis, para sa akin ha, para sa akin lang to. Never naman nangyari na nagluto ako ng ampalaya na lalo siyang pumait dahil sa kakahalo ko. Kasi ang pagkakaalam ko, mapait naman talaga tong ampalaya na to. Kahit nga ibabad mo to ng matagal sa tubig na may asin, hindi talaga nawawala yung pait neto eh. Actually, mas mapait pa nga yung mga nabibili kong lutong ampalaya sa labas kaysa nga sa niluluto ko. Hello, perfect ata to. Charot! Ay, charot-charot lang ulit tayo dito mga mamis ha. Baka nagagalit na kayo sa akin. Kiss ko kayo. Charot! Natapos na ako magluto ng ulam sa kadaldalan ko. Hindi pa kami kakain kasi si Athena nilalantakan niya pa yung Oreo dun sa kwarto niya. Sakto naman kanina bago kami mag-grocery ay dumating din naman na yung tsinelas na binili ko para kay Athena. Yung pinangbayad ko dito syempre galing din sa pera niya kasi wala naman akong sariling pera. Alam niyo mga mamis, ang tagal talaga bago ko bilhan ng tsinelas tong bata na to kasi nga hindi naman siya palalabas. Naluluma na lang yung tsinelas niya doon sa labas ng pinto namin kasi hindi naman nagagamit. Pero ito kasi sira na talaga. Tingnan niyo naman may guhit na, natatanggal na yan. Kaya naman ngayon ito nga't binilhan ko na siya. Yung bili ko sa kanya yung pwede na ring pang-alis. Kasi alam niyo mga mamis si Athena, hindi talaga tumaarte sa gamit, lalong-lalo na sa tsinelas. Yan yan lumang tsinelas niya na yan mga mamis. Gustong-gusto talaga niyang ginagamit sa mall kasi mas komportable talaga siya kapag naka-tsinelas lang. Kaya itong binili ko sa kanya ngayon, yung
pwede ng pangalis tapos hindi pa tumadulas mga mamis. Kaya ganito na yung binili ko sa kanya para pag aalis kami na ayaw niya magsapatos or di naman kaya magsandals. At least kahit pa paano maganda-ganda yung suot niyang tsinelas. Ang ganda nga na itong tsinelas na to mga mamis kasi very komportable talaga sa paaya. Nainggit nga ako gusto kong bumili ng para sa akin. Kaya lang naalala ko, hindi na nga pala normal tong mga pako kaya hindi na siya makakapag-tsinelas ng normal. Nung pinatry ko nga sa kanya, nagustuhan naman niya at sabi niya ay maganda naman daw. Pero tinanong niya kung may pink. Sabi ko wala, kaya sabi niya okay lang daw. Kasi wala naman talagang pink. Gusto ko din talaga sana pink ibili sa kanya. Pagkatapos ko nga ipasukat yung tsinelas niya sa kanya, sakto naman may kumakatok sa pinto. Pagbukas ko nga yung lola niya pala itong at may inabot sa amin na pang-ulam, pati na rin konting grocery para kay Athena. Nagbigay siya ng isdang malaking bangus pero hindi pa yan luto, pero dahil may ulam na kami, kinabukas ko na nga lang lulutuin yan at pagkatapos isang Dewey Donut. Buti na lang hindi kami bumili niyan kasi nga itong at magbibigay pala yung lola niya. Tapos nagbigay nga din ng apple kasi alam nga niya may sakit or nagkasakit si Athena. Gusto ko nga lang pala muna ulitin na magpasalamat sa nagbigay sa akin ng frying pan, tapos nagbigay ng advance Christmas gift kay Athena na kahit hindi naman nila kami personally kilala. Sobrang thank you po ulit sa inyo kasi hindi lang si Athena yung napasaya nyo kung hindi kami din na mga magulang niya.